Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong maririnig ay mula sa isa kong pinsan na si Charo. Tungkol ito sa pinsan niya sa mother side na nagngangalang Virgilin. Nagsimula ang lahat nang makabili ang tatay ni Virgilin ng lupa sa Karatig Bayan, doon sa probinsya. Minsan na ako nakarating doon at may nararamdaman din talaga ako. Hindi ko alam kung dahil sa itsura ng lugar o sadyang mayroong presensya ng mga elemento doon. Maraming magkakapatid sila Virgilin, kung hindi ako nagkakamali. Base sa naikwento sa akin, ay 9 silang lahat. Pang-apat si Virgilin sa kanilang magkakapatid. Noong mga panahon mga bata pa sila, ay may kahirapan talaga ang kanilang pamumuhay. Walang matibay na pinagkukunan ng pagkakakitaan ang kanilang pamilya. Umaasa lang sila noon sa pagsasaka. Nagtatanim sila ng mga gulay, kamote, mais at kung ano-ano pa. Doon sa nilipatan nila ay marami naglalaki ang mga bato sa palibot ng kanilang bahay. Partikular na ang nasa gawing likuran at kanang bahagi ng kanilang itinayong bahay. Isang araw, nang minsan magigib ng tubig si Virgilin, ay nagtaka ang kanyang ina at mga kapatid. Dahil ilang oras nang nakalipas, ay hindi pa rin ito nakababalik. Kaya nagdesisyon silang sundan na ito at hanapin. Makaraan ng halos kalahating oras na paghanap, ay natagpuan nila itong nakatayo at tila bawala sa kanyang sarili. Tulala ito na halos hindi kumukurap. Nakatingin ito sa kawalan. Nang kanilang tawagin ang atensyon nito at hawakan, ay bigla na lang naging mabalasik ang mukha nito. At matapang ang boses na nagsalita. Huwag daw nila siyang hawakan. Bagay na ipinagtaka naman nila. Dahil tahimik at mabait na bata si Virgilin. Nung puntong iyon, ay nakaramdam sila ng kilabot. Dahil sa kakaibang ikinikilos nito at matapang na aura. Sinubukan pa nila itong kausapin, pero sinisigawan sila nito. At nang pilitin na nila itong sumama, ay dito na ito nagsimulang magpupumiglas at magwala. Pinagtulungan nila itong pakalmahin pero kakaiba ang lakas nito. Kahit papagsama-samahin nila ang kanilang mga lakas, ay hindi nila ito makaya. At narinig nilang nagsalita si Virgilin sa kakaibang boses na sinasabing walang makapipigil sa kanya. Paulit-ulit nila itong narinig mula sa dalagita. Pero wala silang ideya kung ano ang ibig nitong sabihin. Hanggang sa kusa na lang rin itong huminto nang bigla na lang natumba nang mawala ng malay. Buti na nga lang at nasalo nila. Lantang-lanta ito na para bang walang kalakas-lakas. Pinaypaya nila ito at niyugyug ng paulit-ulit upang manumbalik ang ulirat. Pero nang magkamalay ito ay wala namang matandaan kahit na isa sa mga nangyari. Nagtataka pa nga ito kung ano raw kanilang ginagawa sa masukal na bahagi na iyon ng bundok. Nagkatinginan na lamang sila at pare-parehong hindi nakapagsalita. Magkakasama silang umuwi sa bahay. Nagpasya ang kanilang ina na ipagbigay alam na sa kanilang ama sa pamamagitan ng cellphone ang ukol sa nangyari. Wala ang tatay nila noong mga panahong iyon, pagkat nagtatrabaho sa Maynila. Nung gabi ring iyon, nang kumakain na sila ng hapunan, ay palagi nilang sinusulyapan si Virgilin. Kanila itong pinagmamasdan at inoobserbahan. Pero baliwala lang naman iyon sa dalagita dahil para sa kanya ay wala namang nangyayaring kakaiba. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay bigla na lamang umihip ang napakalakas na hangin. Dahilan para mamatay ang ilaw ng kanilang lampara
at mawala ang liwanag. Napasigaw pa nga ang ilan sa kapatid ni Virgilin dahil doon. Pagkat nabalot ng matinding kadiliman ang kabuuan ng kanilang bahay. Mabilis namang inapop ng kuya nila ang posporo upang sindiyang muli ang kanilang ilawan. Pero laking gulat nila nang makita nilang itsura ni Virgilin. Nakababa na ang mga kamay nito at hindi gumagalaw. Bagyang nakayuko na nakatitig ng masama, na nanlilisik talaga ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa ay napansin nilang unti-unti na itong nanginginig at nagsimula na ring magsisigaw. Halos mabingi silang lahat dahil sa lakas ng boses nito. Nataranta ang nanay nila at napatanong na lang kung ano raw ba ang nangyayari sa kanyang anak. Makailang ulit nitong iniampas ang kanyang mga kamay sa pagkainan, kung kaya nagtalsika ng mga plato, baso at kutsarang naroon. Matapos iyon ay tumayo ng kanyang mga kapatid at kanila itong hinawakan para pigilan. Pero sadyang napakalakas nito. Kwento pa ng isa sa kanila, parang may kung anong malakas na persa ang nagtutulak sa kanilang kapatid na si Virgilin para lumutang na mag-isa. Kung kaya halos sakyanan nila ito upang ibigay ang kanilang buong bigat. Habang nagwawala ang kanilang kapatid, ay may ilang mga bagay itong binabanggit. Napili daw niya si Virgilin na maging kahalili niya sa kanilang kaharian. Ito raw ang kanyang napili upang magmana ng kanyang kaharian at pamunuan ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay talaga namang kinilabutan silang lahat at hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Idagdag pa na halos hindi nila makaya ang pwersa nito. At ng puntong bibigay na sila pagkat naubusan na rin sila ng lakas, ay tamang-tama naman na nawalan na rin ng malay si Virgilin. Tulad nung nauna, ay bigla na lang itong nawala ng ulirat at lantang bumagsak sa lupa. Hinang-hina ang katawan nito nang magbalik ang kanyang malay. Ikinuwento niya sa kanila sa unang pagkakataon na may isang matandang babae ang pilit na isinasama siya sa kanilang kaharian. Binanggit din niya yung mga naglalaki ang balete doon malapit sa kanila at sa lugar na kanilang pinanggalingan, na yun umano ay mga lagusan na nagsisilbing daanan ng mga engkanto papunta sa kanilang kaharian. Kwento pa niya, napakalaki at napakalawak ng kanilang kaharian, napakaraming ginto at mga mamahaling hiyas. Sagana din sa pagkain at pawang, masasarap lahat. Pero kahit ganun ang kanyang mga nakita, ay tumanggi siya sa matanda. Pagkat ayaw niya umanong iwan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kasama din sa mga naikwento ni Virgilin ang tungkol sa kapatid ng nanay niya na ang pangalan ay Salvacion. Sa tuwing isasama daw siya ng matanda na nagngangalang si Cedra, ay nagpapakita ang kanilang tiyahin at tinutulungan siya para wag tuluyang maisama at manatili sa kaharian ng matanda. Ikinuwento pa sa kanila ni Virgilin na ang tiyahin nila ay payapa nang namumuhay sa kaharian ng mga engkanto at may mga anak na. Isinalaysay din niya sa kanila kung paano namatay ang kanilang tiyahin, pero hindi daw iyon ang totoo nangyari, pagkat kinuha din umano ito ng isang engkanto na nagkagusto dito. Kung kaya nagulat at nagtaka ang nanay nila kung papaanong nalaman ni Virgilin ang tungkol sa nangyari sa kanilang tiyahin. Gayong hindi naman na nila iyon pinag-uusapan pa sa mahabang panahon, dahil nga sa ayaw na rin nilang maalala pa ang masaklap na nangyari dito, pagkat naipit ito ng isang heavy equipment, isang pangyayari na ipinagtataka din noon ng marami kung paano naganap ang lahat ng iyon. Ang hinala nila noon pa man ay dahil yun sa malaking puno
na naroon sa kanilang paaralan na pinaniniwala ang lagusan ng mga engkanto. Dahil dito ay sinubukan nilang hingin ang tulong ng isang manggagamot. Sinubukan nilang mag-alay sa pag-asang dahil doon ay magbago at mabagbag ang kalooban ng matandang reyna. Pero bigo sila. Iminungkay ng manggagamot na pagupitan ng maganda at mahabang buhok ng dalagita. Naisip kasi nito na baka isa iyon sa nagustuhan at hinangaan ng matanda, kung kaya naakit ito kay Virgilin. Itinao nila ito nang minsang sumpungin muli si Virgilin at manghina pagkatapos. Tsaka nila ito ginupitan at pinaiksi ang buhok ng tulad sa gupit ng isang lalaki. Nang magkamalay si Virgilin ay nagtaka sila dahil parang wala pa rin ito sa kanyang katinuan at ang naroon pa rin sa katauhan nito ay yung matanda. Nung mga oras na yun pa naman ay ang nanay at tiyahin lang nila ang naroon. Galit na galit yung matanda at sinabihan mismo ni Virgilin ang kanyang tiyahin na isa raw itong pakialamera. Bagay na ikinagulat talaga nito pagkat mabait na bata ang kanyang pamangkin. Dahil sa pangyayaring iyon ay napaniwala na siya na totoo nga talaga yung sinasabing sanib o sapi. Matindi ang naging galit ng matanda at para bang gusto talagang manakit. Hinamon pa nga nito ang kanyang tiyahin na baka gusto raw nilang makita ang tunay nitong anyo. Sa puntong iyon ay hindi na nakaimik pa ang nanay at tiyahin niya dahil sa matinding takot. Dahil ang makita pa nga lang ang mabalasik na itsura ni Virgilin sa tuwing ito ay sinasapian, ay matinding kilabot na ang kanilang nararamdaman. Pero makaraan ng ilang araw ay napansin nilang hindi na sinusumpong si Virgilin, bagay na kanilang ikinatuwa. Minsan, nang magising si Virgilin isang umaga, ay muli ito nagkwento sa kanila. Sabi ng dalagita, isinama siya ng kanyang tiyahin sa salbasyon at ipinakita sa kanyang labi ng matandang reyna na nakalagay na sa ataol na yari sa ginto at ito ay nakalutang sa tubig. Nakapalibot sa matanda ang napakaraming nilalang na pinaniniwala ang naninirahan sa kare ang nasasakupan nito at wala na raw kailangan pang ipag-alala ang dalagita sapagkat may nakuha ng iba yung matanda na maaring humalili sa kanya. Pero laking gulat niya nang makita ang isang babaeng halos kasing gulang niya na hindi nalalayo sa kanyang itsura at nagtataglay din ito ng mahaba at magandang buhok. Napapalamutian ang magara nitong kasuotan at nakatayo sa tapat ng isang malaking upuan na pinaniniwalaang siyang trono ng reyna na namayapa. Mula noon ay hindi muling nagambala pa ang buhay ni Virgilin. Unti-unting nanumbalik sa dati at nakapagpatuloy na ito ng normal sa kanyang buhay. Hanggang sa naisipan ito magpa-Maynila upang magtrabaho. Sa kwentong ito ay minsan pang pinatunayan na hindi lamang tayong namumuhay sa mundo, kundi may iba ring mga nilalang. Maaaring ang magkaiba ng daigdig na ginagalawan, ngunit malayong nakakagalaw din ang magkakaibang uri sa mundo ng bawat isa. Kayo, ano sa palagay nyo? Totoo nga kaya ang tungkol sa mga engkanto? Nariyan nga lamang ba sila at may pagkakataon na pinagmamasdan nila tayo? O nakakahalubilo na rin natin sila nang hindi natin namamalayan? Akin kayong iniimbitahan na inyo pang subaybayan ang mga susunod nating kwento na itatampok dito sa ating programa. Mga kwentong aking nakalap nang ako ay umuwi sa aming probinsya at mga kwentong ibinabahagi ng ating mga masugid na tagapakinig. Dito lamang sa mga totoong kwento ng kababalagan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.